Ito po mga kaibigan sa MMDA, dito po kami sa papalapit po dun sa underpass ng papuntang Shaw Boulevard southbound. Dapat po itong lane dito sa kabilang side gawin ninyong non-swerving. Dapat merong starting point na hindi na pwede mag left yung mga kotse kasi yung tatlong lane sinisiksik ka ng apat na lane. So, paano yan, no? Dapat hindi merong limit ng starting point na pwedeng sumiksik. Ayan, meron kayong mga MMDA, pero anong ginagawa ng mga yan, no? Bus na naman nang hinaharang nila. Mali ito eh. Dapat, at a certain point, didiretso na yung mga kotse, hindi na sila pwedeng mag-left. Kasi swerving na yan eh. Diba? So, natural, 5-6 na lane magiging 3, nakaka-traffic talaga. Simple math lang yan, simple logic lang yan, di ba? So enforce nyo. Sa ibang mga kalsada sa Metro Manila, kaya naman yung lagyan ng non-swerving lane eh. Kagaya yung sa SLEX papuntang Makati, bakit yun merong non-swerving lane? Tapos nanguhuli kayo. Pero dito ayan, mga kupal, mga private vehicles or ewan ko siguro baka kamag-anak niyo yan, Mr. Tolentino. Kayo naman, kayong government officials ang unang nagbe-break ng law, or yung mga hayupak na mga mayayaman, akala nila mas mataas sila sa batas eh, 'di ba? Oh, ayan. 'Di ba, bawal na dapat 'yan. Gawin niyo ng paraan yung mga MMDA niyo. Instruct niyo, no, hindi niyo hinuhuli yung tarantadong yung maroon na 'yan, 'di ba? Dapat hinuhuli na 'yan, 'di ba? Sa harapan niya dumaan, tapos wala lang, 'di ba? Dapat may limit yung pwedeng pumasok. Kaya nagkakagulo traffic dito eh, 'di ba? Oh.